Ayan, so by the way, good morning! Good morning! Pakinggan po ang bawat isa ng masayan. Good morning! Good morning! Good morning! Pakisabi rin po sa katabi, kumusta ka? Kumusta ka? So, kilala na po ba ako? Sir J. Yes, ako po si Sir J. I'm one of the health lecturer and product presenter dito po sa pinuntahan niyo pong wellness center. Kung meron man po kayong mga katanungan regarding po sa therapy machine at the same time sa mga health problem po ninyo, basta wag lang po sa pera. Okay lang po yun? Pwede po kayong magtanong sa akin at sa mga kapwa kong presenter na lagi pong nag-duty everyday. So, sino po ba yung first time? Ito, 14 years old. Tapos, 19. So, wala naman siyang health problem, madam. Wala naman. So, actually, is mayroon tayo sa first time isa. So, actually, ang menstruation, allowed siya kung hindi malakas. Pag hindi malakas, pwede siya. Kasi may tendency na pwede siyang tumagos sa pad. Kasi ang therapy, pag meron kang tinatawag na irregular menstruation, it's considered as hormonal imbalance. Yes. Ang therapy po, mga madam and sir, isang benefits ng therapy is to balance hormone regulation function. At the same time, it helps prevent aging process. So, babata ka. Basta wow. Lang isip bata. So, maganda yon sa merong tinatawag na irregular menstruation, PCOS or yung tinatawag na polycystic ovarian syndrome, or meron ding cyst sa ovary, meron ding tinatawag na myoma. So, it's considered as hormonal imbalance. So, actually, nagkakaroon ng mga hormonal imbalance. At the same time, tinatawag din siya, or PCOS, mahihilig ka sa mga pagkain na matataas sa hormones. Kagaya, or mamantika, kagaya ng pritong manok. Isa din po yun, nagpapataas yan ng nagkakaroon yan ng hormonal imbalance. Mahilig ba? Sweets, milk tea, ayun na nga. Sobra-sobra. So, okay lang yun kasi actually nga, ang tinatawag na vitiligo na sakit, it's considered as maganda din yan sa sa therapy. So, since first time kayo, familiar ka naman sa wellness center na pinuntahan nyo, which is Yaoshi. Yaoshi, which means New Health, New Life, bagong kalusugan, at bagong buhay. So, si company ng Yaoshi is palagi po yung nagkakandak ng free trial therapy. Bakit siya libre? Walang bayad. Walang bayad. Walang bayad kasi Libre. Bahala kayo. Baba niyo po yan. Baba niyo po. Ayan. So, libre po ang therapy dahil part po kami ng tinatawag na advertising. Kaso nga lang, alam naman natin pag advertising, pinapalabas or tinatawag din siyang, for general advertising, is tinatawag din siyang virtual advertising or nakikita niyo siya sa billboard, social media. Pero ang company ng Yaoshi is hindi yun virtual advertising. Kasi hindi naman lahat ng tao na makakita dito sa social media is maniniwala sila. So, imbis na gawin siyang virtual advertising, ginawalan lang siyang actual advertising. Tinatawag din siyang word of mouth advertising or personal recommendation. So, kayo mismo yung pupunta and makakapag-try ng therapy na ginagamit nila araw-araw. Kasi sa panahon natin ngayon, maniniwala na tayo sa tinatawag na to see ay to try is to believe. Hindi na tayo maniniwala na to see is to believe. Ayun. So, actually, sa mga nagtatanong mga madam answer, ang advertising kasi or magpapa-advertise ka sa social media, malaking budget yung kukunin. Kahit nga sobrang iksi lang ng sobrang iksi lang advertising, million na yon yung bayad niya. Kukuha ka pa ng artista para i-advertise ang product, imbis na gawin niyon,
yung budget na iyon, kinuha na lang siya, inalokit sa ganitong wellness center. Imbis artista ang kunin, mukhang artista na lang. Diba? Kumuha na lang po yung mga presenter kasi para po maipalawanag sa inyo yung mga benepisyo and advantage na makukuha mo sa paggamit ng therapy. So, ang word of mouth advertising is tumatagal ng 30 minutes dito sa company ng Yoshi. So, ayun. Naintindihan po ba? Kung naintindihan po, pakiulit po sa inyo. So, mga madam sir, since part po siya ng tinatawag na advertising, meron po kaming pinapakilala, nire-represent ang mga healthcare devices po sila. Yung tinatawag kasi na Dr. Wase, actually, meron po yan sa ibang mga private hospital. Oo. Ang 07 9000B, D1 12,000B na kung saan gamit po ninyong 4 na therapy machine ngayon. And 07 9000B. Ang mga healthcare devices po na ito is originated pa po siya sa isa sa pinakamunad na bansa, which is ang bansang Japan. So actually, ang mga equipment na ito, or mga machine, di ba, pag sinasaksak siya ng matagal, umiinit. Ito kasi, kahit sinaksak siya ng matagal, nag-i-start siya ng alas 7, papatayin ng alas 8, buong araw, kahit hawakan mo madam, hindi po yan umiinit. Oo. So, ang machine kasi from Japan, alam na natin na subok na, and the same time, mga high-tech ang mga ganon. Kasi, di ba, so, our life is full of upgrade. Alam naman natin yon. Sa paglalaban natin before, imbis ng kusok-kusok lang sa ilog, ayun, in-upgrade into washing machine. O, yung paggagamot natin before, herbal lang, na in-upgrade into capsule. So, since machine, na-upgrade yan into machine. Yung pagkakagamot. Pero mga madam sir, hindi lahat ng tao is hindi alam yung ganitong pagpapagaling. Meron palang mga alternative way nang sa ganon lahat ng mga health problem nila is pwede gumaling gamit ang therapy. So dito ka lang kung iisa-isahin na ninyo, kakausapin yung mga customer namin na mga pioneer na or tumagal na dito, makikita mo talaga at malalaman mo na din sa sarili mo na meron din silang magandang pagbabago. Katulad kay Ma'am Zinaida, isang pioneer namin yan. O, anong health problems mo madam before? Tuhod. Ugat. Yung ugat. Ilang months ka na po dito? 7. 7 months. Kumusta naman ang 7 months madam? Okay na lahat. Okay na lahat. Mas gumanda si mami. Tama. So mga madam sir, Bata ako. isang advantage kasi ng therapy is nagde-decrease siya ng medication. Sino ba naman ang walang gusto? Sino ba naman hindi gusto magkaroon ng decrease ng medication? Actually, meron kaming customer dito na ang kaniyang iniinom na gamot araw-araw is 14 pieces. Si Ma Leonora Cruz from Golden Light. So, si Ma'am Leonora Cruz is matagal, isa din siyang pioneer dito sa wellness center ng Yoshi. From 14 pieces na gamot, nag-down siya into 4 pieces na lang. Isa naman, si Ma'am Melba de la Rosa. Ang major problem niya is meron siyang blood clot sa ulo. Nag-i-insulin din siya. Ang kanyang iniinom na gamot araw-araw is 8 pieces plus 1 for insulin. So si Madam tumagal na dito ng 7 months. From 8 pieces na gamot, ngayon wala na. Tapos ito na lang, insulin na lang. Tapos ang major problem niya na merong baradong ugat sa ulo, ngayon po, nawala na ang kanyang ulo. Yun, nawala na ang kanyang baradong. Seryoso naman kami, sir. Seryoso nyo kasi. Palakpakan ko na sana. Pero si
kami kasi sa loob lang ng 3 months ng pag-a-undergo ng therapy, yung blood clot niya sa ulo, totally talaga nawala. Kasi delikado yon pag hindi naagapan kasi pwede na mag-cause ng tinatawag na pagputok or tinatawag siyang brain aneurysm. Pwede ka din doon mag-stroke. Pero ngayon, tingin mo siya, naka-recover na siya. At ito na lang, insulin na lang ang problem. So what if, tumagal pa siya dito, ay Diyos ko na maganda. Meron naman dito, doon sa Gigito, Bulacan, ang pinakamadami doong tinitake na maintenance is 26 piraso. Yes po. Kasi ang major problem niya is ang kanyang blood sugar na tumaas ng 600. So actually po mga Madam Answer, hindi lang po creatinine, triglycerides ang pwede i-undergo ng dialysis. Pwede din po ang mataas ang blood sugar. Yes po. Bakit? Ang dugo po is sobrang Kapot. Pero si Sir ngayon, from 26 peraso na gamot, nag-down to 2. Tapos yan, from 600 the blood sugar, nag-down siya into normal. Normal na siya ngayon. 1 year siya mahigit. So isa din, pinakamaganda is tinatawag na prostate enlargement. From Giginto, Bulacan din siya. Ang kaniyang prostate before is nasa 35 lang. Tapos nagpa-check up siya. Binigyan siya ng gamot ng doktor. Sabi niya, since binigyan ako ng gamot, expect niya yung prostate niya liliit or magiging normal. From 35, naging 46. Disappointed siya. Meron naman ako, yung doktor binigyan ako ng gamot. Bakit? Tumaas pa. Mas tumaas. Oo, bakit? Nagkaroon siya ng trust issue sa gamot. Pero ngayon si Sir, nag-therapy siya ng 1 year sa Giginto, Bulacan. From 46 grams, naging normal. Yes. Madami doon. Kasi ang Giginto, Bulacan is one of the pinakamatagal na branch sa 2 years na yun. Yun yung mga stroke na before yung paglakad pa ganon. Ganon siya. Lakad ganon. Ngayon pa ganon siya. Akala iba pala yung nag-therapy. Lord, sorry po. Mabaho na. Patras pala eh. Yung kamay na hindi nagagalaw, ngayon pwede nang manapak. Grabe. Yung paa na hindi nagagalaw, pwede na ngayon manadyak. Diba? Sobrang ganda ng mga sobrang ganda ng mga recovery nila. Doon ka lang makakita. Kasi ang pinakabata na stroke doon is 26. Bata? Yes. Kasi, dahil yon dito. Sa vape? Sa vape. Lagyan mo lang dito. Kung i-compare yung sigarilyo, yung stick na sigarilyo at saka vape, anong mas delikado? Parehas. Ito. Ito, Ayan. Yes. Kasi ang stick na sigarilyo, ang effect niya is after 10 years. Tapos, ang naapektuhan na organ is lungs. Ang vape naman, according to this study, ang naapektuhan niyang organ, it's either your heart, or it's either your brain. Yes. Kaya si Sir at the age of 26 years old sa pagbibic na stroke. Yes. Ang natamaan niya, yung kanyang mata. So, yung itim sa mata niya napupunta dito sa gilid. Tapos hirap siya makalakad. Ang natamaan sa kanya is left side ng katawan. So may tungkod pa yun before. Alam nyo, pinakamadali is 2 months pa lang may recovery na. Yung tungkod, hindi na niya dinadala kasi ninakaw. Joke lang. So, yung tungkod na. Ninakaw. Hindi nagtungkod. Ang seryoso.
Yung tungkod na, ang tugod niya ngayon na hindi na niya dinadala kasi maganda naman yung recovery na. Tapos yung mata niya before na napupunta yung mata, yung itim na yung itim napupunta dito sa gilid yung normal. Maganda. Pero kung i-compare yung pag-stick na sigarilyo at saka pag-vape, tigilan nyo na po ang pag-vape mga madam sir. Pero ngayon, according to the study, pabata ng pabata ang gumagamit ng vape. Meron nga ako nakita 9 years old na vape na. Yes, 9 years old pa lang yun. Eh, madami dito ngayon yung vape shop. Papuno sa baba, may vape shop. Dito rin yata, sir. Meron din doon. Diba? Kasi yung mga ganyan, hindi pa sila nabibigyan ng knowledge when it comes sa ganon. Tama. Oo. Kung malaman na lang nila kung ano ang effect ng pag-vape, mga madam answer, napakadelikado pala yun. Hindi mo alam yung liquid na anong mga chemical doon na pinapasok. Pagbiluga pa naman nila. Oo. Hindi na tulad ng Ang sigarilyo. actually ang paninigarilyo, isang reason din dyan, so hindi naman itong mga bata. Isang reason, lalong-lalo sa mga kalalakihan na naninigarilyo, according to this study, naaapektuhan ang pagtayo ng alaga ng lalaki. Yes, kasi ang sigarilyo is naaapektuhan ang tissue. Oo. Kaya during laro, may tendency na hindi siya. Yan. Kaya pigilan na ang Sigarilyo. Actually, nag-research din ako sa mga ganyan. Tulong pala din. Kasi isang reason din ng panigarilyo is, di ba yung usok ng sigarilyo. Mas delikado ang tinatawag na second hand smoker. So yung lumalanghap. Diba? Kaya, wag na kayong manigarilyo. Mag-yawshi na lang. Magastos pa yun, sir. Yan. So, ay may first time pala ba? Nakalimutan na, wala na. Ayun. So, ipaparamdam ko po sa inyo yung presence po ng therapy. So, gano'n na lang po kayo. Ayun ang main event. May event pala yun. Kala ko pinasasayaw mo na. Relax na, matagal ka na dito. Ngayon ka lang, ngayon ka lang na, ayun, isang kamay na. Nakakapi ka ba? Wala yun, sa tenga naman. Nervyosa pa sa nanay. Matagal ka na dito, dahil nasanay ka na. Matagal na siya sumasama, pero hindi siya yung ano niya is irregular menstruation. So sa isang buwan, ilang beses ka lang mag-mens? Sa isang buwan. Isa. Kayo loser niya. Meron ko kayo naramdaman. So sa tenga naman po, relax ka. Yan. Meron po kayo narinig, no? So, yan po yung presence ng therapy na kung tawagin is microvibration. Mga madam answer, so meron pong mga blood clot or meron pong baradong ugat. Ang ginagawa po ni microvibration, tinatanggal niya, inaalis yung pagbabara sa ugat. Isa na yon nagpatunay si Ma'am Melba de la Rosa. So, para maiwasan yung pagkakaroon ng blood clot and to promote maayos ng circulation ng dugo sa buo po nating katawan. So, pangalawang presence, sir, ganun po kayo. Relax ka lang po, sir, makakapil ka lang po ng static reaction or kuryente. Ayan, sa kabila naman po, static lang. Static yun. Ano mo? Required yun. Record yun, Ben. Pwede. Kahit konti lang. Para maramdaman mo. Dito na lang. 1, 2, 3. Wala pa. Dito na lang. 1, 2, 3. Hindi yun, kagat lang yun ng dinosaur. So, ang pinapil ko po sa inyong presence ng therapy is tinatawag po siyang static energy electric. So, static energy electric, it is useful
to reactivate cell membrane of more than 200 types of cells in our body. So in short, hindi niya target yung sakit, kundi ang pinagmulan ng sakit, which is yung tinatawag po nating cell. Ang cell kasi natin is meron po yung iba't ibang structure. Or ang ating katawan is composed of trillions of cells. Mula po ulo hanggang paa. Kasi ang ating katawan is inahalin tulad po yan sa isang hierarchy pagkasunod-sunod. Nasa unahan po dyan is yung ating body system na merong 11 system. Binubo po ng ating 11 system is yung ating organ, binubo po ng ating organ is yung ating tissue, at binubo po ng ating tissue is yung ating cells. Na kung saan ang pundasyon ng ating katawan is yung ating cell. Yan ang target ng ating therapy. Kaya tinawag din siyang cells treatment. So, pinapalusog niya kasi yung pundasyon ng ating katawan, which is yung ating body cell. Kasi meron po yung tinatawag na structure. Actually, madami po yan. Meron yung cell membrane, nucleus, Golgi apparatus, at meron din yung mitochondria. So, ang pinaka-importante niya structure po sa ating body cell is tinatawag po nating cell membrane. Cell membrane, it is one of the most important structure in cell kasi siya po ang nagtra-transfer ng oxygen, water, at saka 90 ions. At isa sa trabaho niya, makapag-release ng carbon dioxide and the same time toxin sa ating katawan. But cell membrane required po siya ng electric energy para po magawa niya yung trabaho niya, makapag-transfer at mag-release ng carbon dioxide at toxin. So, mga madam and sir, isang reason kung bakit nagkakaroon po tayo ng sakit is hindi po tayo nakakapag-regular na makapag-detox. Or the main root or the root causes of all diseases is hindi po tayo nakakapag-detoxify. So, pag hindi po tayo nakakapag-detox ng maayos or hindi po nalalabas ng toxin ng ating katawan, tuluyan po yan hahalo sa dugo. Kaya po yan nagiging malapot. Possible na pwede pong tumaas ang tinatawag na blood sugar sa ating katawan, BP, uric acid, creatinine, triglycerides, at marami pa pong ibang sakit. But before that, kung gusto natin malaman na meron tayong sakit, magpapa-blood chemistry po tayo. Pag nagpa-blood chem ka, ano yung unang kinukuha sa'yo? Dugo. Pangalan. Pangalan. Dugo. Tapos sunod? Bayan. Tsaka na ang? Dugo. So, sa dugo po natin, malalaman yung result kung meron po tayong sakit or wala. So, pag malaman na meron tayong sakit, automatically pupunta po tayo sa doktor. Yung doktor, resetahan tayo ng gamot. Yung gamot, iinumin natin. Pero, ang gamot, designed lang siya para mag-prevent and mag-control. Pero, hindi siya nagtatakbo ng sakit. Ito ang reason. Ito po kung ang gamot is nagpapagaling, lahat sana ng umiinom ngayon ng gamot matagal na gumaling. Diba? Ang kagandahan ng therapy, mga madam and sir, acidic blood condition, itiniturn niya po into low alkaline condition. Sa paano pong paraan? Binabalik niya kasi yung kakulangan na kuryente po ng ating cell membrane. Nang sa ganon, maging active siya ulit, magawa niya yung trabaho niya, makapag-transfer or makapag-release ng carbon dioxide at toxin. Sa paano po ninyong malalaman na naglalabas na po ng toxin ang inyong katawan? Sa mamagitan po dito. So, iihi po kayo ng sobrang dilaw, sobrang panghi, kumpara sa normal na ihi. So, ang pag-ihi po natin is naglalabas din po tayo ng toxin. Dudumi po kayo ng dalawang beses sa isang araw, o 2 or 3 beses, ng mas mabaho, mas maitim kumpara sa normal na dumi. Papawisan din po kayo ng malagkit at minsan po irritated. Mga madam and sir, pag irritated po ang inyong pawis, dapat po kayong maligo.
Ang tanong, naliligo po ba? Malamig daw. Sino yung hindi naligo ngayon? Si Sir Jose. Sir Jose. Ayun. So, paladighay din po kayo at the same time palakot. Actually, mga madam answer, yung pag-ihi po natin is composed, tubig po yun, 95% water ang ihi, and 5% waste product, or tinatawag din po siyang toxin. Sa pag-ihi po kasi natin, naglalabas po tayo ng tinatawag na creatinine, uric acid, and excess potassium sa pag-ihi po natin. Kaya kailangan kang umihi. Kasi pag hindi ka umihi, may prostate enlargement ka. Charot lang. Diba isang sintomas yon ng pag yung feeling mo na umihi ka naman pero meron pang parang feeling mo meron pang naiiwan sa loob. So, sa pag-araw-araw nyo din po dito, makakaranas po kayo ng tinatawag na improvement reaction, and the same time, hindi po yung side effect ng therapy. Because improvement reaction, it is a temporary adjustment. Nakadepende yan sa ating body condition, and the same time kung ano lang yung pinapatherapy po ninyo. For example, acidic ka, or meron yung tinatawag na acid reflux. Ang maranasan mo pong improvement reaction, palagi ka pong naduduwal. Dito kasi, meron kasing customer namin dito, teacher, after 20 days ng pag-a-undergo niya ng therapy, sinuka niya yung green na may pagka-yellow. So, ayun yung acid. So, ito, dizziness. So, ang dizziness, mga madam answer, pag meron ka na mataas ang blood pressure mo. Ito naman, palagi kang antukin. So, ang nakakaranas niyan, mga diabetic person, and the same time, yung mga insomnia ang pinapatherapy. So, ito, pag maranasan nyo po ito, huwag po kayong uminom ng gamot. For example, makalanas kayo ng muscle pain. Huwag kayong uminom ng alaksan, mga pain reliever. So, ang dapat nyo lang gagawin is inom lang ng tubig. Pag wala kang tubig, huwag kang uminom ng gin. Huwag din Red Horse. Huwag yung energy drink and soft drinks. So, kailangan po uminom lang ng Danom. Kasi ang Danom, nakakatulong din po yun nang sa ganon na yung mga toxin sa ating katawan is mabilis na nilalabas. Kaya mayroon bang tubig na dala? Ang walang tubig, sa ulan ka na lang. Malakas naman ang ulan sa labas. Yan ang ganun lang, sir. Yan ang ka na lang. Kung ayaw mo sa ulan, may tubig kami sa tihan. Sa ulan na lang. Sa ulan na lang. May tubig din kami sa aircon nga na. Ayun. So hopefully po sa first time, bumalik po kayo tomorrow. Kasi pag hindi po kayo bumalik tomorrow, pupuntahan po kayo. Meron akong kasamang pulis. Ayun. So hopefully po makabalik po kayo tomorrow. And then bumalik po sila. 3 days na po kayo. Buti na lang, bumalik kayo, no? Tagada po pa kayo. So, ito sa maganda kasi, di ba, pumunta kayo sa taas, sa landing, tapos babalik daw sila. Hindi, bumalik. Pag kinabukasan na bumalik. Pero mas maganda yon, nag-aaraw-araw. Kasi pag hindi kayo mag-araw-araw, maggabi-gabi. Pag ayaw nyo talaga maghapon-hapon, umaga-umaga, tanghali-tanghali. So, 1 minute na lang mga madam sir, ang lakas ng ulan. May dalawang payong. Meron naman po, sir. Buti na lang. Kasi isa sa dapat nyong dalhin dito, palagi po kayong magdala ng Tubig. payong. Kasi ayan. Payong at saka Tubig. pamasahe. Pagkatapos ng pamasahe, ikaw mismo dadalhin mo dito. Tsaka na
ID pa pala. Sigurado ka, kuya? Ayun, tapos na ba ng therapy? Babalik! Babalik! Bago bumalik! Babalik! Thank you so Galing-galing. much. Tapos na pala. Thank you, Sir Ah, Jay. balik ka rin. God bless. Thank you.